Ang matandang babae ay sumulpot sa likuran ko sa pila ng grocery na parang isang maliit at hukot na aparisyon, suot ang isang lumat pudpod na Amerikana na malinaw na nakakita na ng mas magagandang araw. Nang tanggihan sa ikatlong beses ang kanyang card, bumuntong hininga ang kahera na may pagkainip habang humahaba ang pila sa likuran namin. May kung anong kirot sa kanyang mga lubog na mata, sa paraan ng panginginig ng kanyang mga kamay habang sinusubukang maghanap ng barya sa kanyang gastadong pitaka na dumurog sa aking puso. Ako na po ang magbabayad ng pinamili niya, bigla kong sabi. At iniabot ang aking card bago pa man ako makapag-isip ng 2 beses. Tinitigan ako ng matandang babae, ng mga matang tila tumatagos sa aking kaluluwa. Lumapit siya nang husto na naamoy ko ang kanyang lumang pabango na amoy sampagita at bumulong sa isang basag ngunit apurahang tinig. Kapag umalis ang asawa mo, huwag mong gagalawin ang bagong semento sa hardin. Pagkatapos ay naglaho siya sa pagitan ng mga pasilyo bago ko pa man maitatanong kung ano ang ibig sabihin niyon. Natigilan ako. Hawak ang aking supot ng pinamili habang tinititigan ako ng kahera, naghihintay na ako'y umalis. Ang babala ay umalingaw-ngaw sa aking isipan na parang kampana ng simbahan. Ang asawa ko, ang semento, paano niya nalaman na kasal ako? Hindi ako nagsusuot ng singsing. Nawala ko ito ilang taon na ang nakalipas at hindi na ito pinalitan ni Tomas. Dagdag gastos lang, sabi niya. At nagkaroon kami ng biglaang pagpapasemento sa hardin kagabi. Ang una sa taong ito na tinakpan ang aming hardin ng makapal na kulay abong semento. Hinanap ko ang matandang babae sa buong grocery, nilibot ang bawat pasilyo na may lumalaking pag-aalala. Kailangan ko ng mga paliwanag, kailangan kong maintindihan, ngunit naglaho siyang parang usok, na tila hindi siya umiral. Tinanong ko ang kahera, ang mga guwardiya, at sinuri ko pa ang paradahan. Walang nakakita sa kanyang paglabas. Para siyang naglaho sa hangin. Nagmaneho ako pauwi na gulong-gulo ang isip. Paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan ang mga salita ng matandang babae. Ang aking bahay, isang 2 palapag na istruktura sa labas ng bayan na napapaligiran ng mga puno at pag-iisa na dati tila romantiko, ngunit ngayon, sa aking 14 na taong gulang, ay nararamdaman ko na lamang ang kalungkutan ay lumitaw sa aking harapan, nababalot ng sementong iyon na hindi ko raw dapat galawin. Si Tomas, ang aking asawa sa loob ng 40 taon, ay nasa garahe nang dumating ako, nag-aayos ng mga kagamitan nang may sobrang kaselan na palagi niyang taglay. Sa edad na 69, isa pa rin siyang lalaking may matipunong pangangatawan, matangkad, malapad ang balikat, may kulay abong bigote na hindi niya kailanman inahit at mga matang maaaring maging mainit o malamig na parang yelo depende sa kanyang kalooban. Huli ka na! Komento niya nang hindi tumitingin sa akin, habang inaayos ang isang pala sa dingding. Isang pala, hindi maipaliwanag na kumulo ang aking tiyan. Mahaba ang pila, pagsisinungaling ko, habang bitbit ang mga supot papunta sa kusina. Hindi ko binanggit ang matandang babae. May nagsasabi sa akin na hindi ko dapat gawin iyon. Nang gabing iyon, kakaiba si Tomas, mas tahimik kaysa karaniwan, palaging nakatingin sa bintana patungo sa bagong sementadong hardin. Tahimik kaming naghapunan, isang normal na bagay sa aming pagsasama na naging mas pagkakaibigan kaysa pag-ibig sa paglipas ng mga taon. Ngunit may kakaiba sa katahimikang iyon. Mabigat, puno ng pag-aabang, tulad ng kalma, bago ang isang bagyo. May mga plano ka ba? Para bukas? Bigla niyang tanong, habang naghuhugas ng pinggan. Ang mga dati lang. Bakit? Kailangan kong pumunta sa bayan. Isang usaping pang negosyo. Malamang buong araw akong wala. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kapag umalis ang asawa mo, sabi ng matandang babae. Paano niya nalaman? Sige, sagot ko. Pinapanatiling neutral ang aking boses. Ayos lang ako dito. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Nakahiga ako sa kama sa tabi ni Tomas, pinakikinggan ang kanyang malalim at regular na paghinga, at nakatingin sa bintana ng silid tulugan patungo sa hardin na naliliwanagan ng buwan. Ang semento ay kumikinang na may parang multong liwanag, malinis at walang bahid, maganda at sa paano man ay nagbabanta. 3:00 ng madaling araw, bumangon si Tomas. Akala niya tulog ako,
Ngunit pinanood ko siya sa pagitan ng aking mga pilikmata habang tahimik siyang nagbibihis. Pantalon, mabibigat na bota, ang kanyang makapal na jacket, pagkatapos ay lumabas siya ng silid. Naghintay ako ng 5 minuto bago bumangon at sumunod. Mula sa bintana ng sala, nakita ko siya sa likod bahay. Nakatayo sa harap ng lugar kung saan pinakabago ang semento, nakatitig sa ibaba na parang may kinakalkula. May dala siyang flashlight na lumilikha ng mga kakatuwang anino. Nanatili siya roon sa loob ng 20 minuto na hindi gumagalaw bago sa wakas ay bumalik sa bahay. At ako, nanginginig sa likod ng mga kurtina, ay alam na may ganap na katiyakan na tama ang matandang babae. May isang bagay na teriblen na nakalibing sa ilalim ng semento sa aking hardin at alam ito ng aking asawa. Ang bukang liwayway ay dumating ng may napakabagal na paggalaw. Hindi na ako nakatulog pa matapos makita si Tomas sa hardin noong 3:00 ng madaling araw. Nanatili akong nakahiga, naninigas, pinakikinggan ang bawat galaw, bawat hininga, bawat kaluskos ng bahay. Nang tumunog ang alarma noong 7:00, umarte akong parang kagigising lang, nag-uunat at humihikab tulad ng ginagawa ko tuwing umaga sa nakalipas na 40 taon. Kakaibang masigla si Tomas habang nag-aalmusal. Aalis ako ng 9:00, anunsyo niya habang maingat na naglalagay ng mantikilya sa kanyang pandesal. Huwag mo na akong hintayin para sa tanghalian. Gabi na ako babalik, marahil pagkatapos ng 6:00. Anong usaping pang negosyo? Tanong ko, sinusubukang magtunog na kaswal na interesado. 3 taon nang retirado si Tomas mula sa kanyang trabaho sa konstruksyon. Bihira siyang magkaroon ng mga usaping pang negosyo. Isang dating kliyente ang gustong kumonsulta tungkol sa isang renovation. Walang importante. Ang kanyang sagot ay masyadong mabilis, masyadong ensayado. Pinanood ko siyang ubusin ang kanyang kape, kung paano niya nerbyosong tiningnan ang kanyang telepono, kung paano niya tinitingnan ang relo bawat ilang minuto. Hindi ko pa siya nakitang ganoon ka. Atat na umalis ng bahay. Sakto 9:00. Pinanood ko siyang sumakay sa kanyang pickup at umalis sa daanan. Naghintay ako hanggang sa tuluyang maglaho ang tunog ng makina bago kumilos. Pagkatapos, na may pusong kumakabog ng malakas, isinuot ko ang aking pinakamakapal na Amerikana, guwantes, bota, at lumabas sa likod na pinto, patungo sa hardin. Ang lupa ay malambot sa ilalim ng aking mga paa. Malamig ang hangin. Ang aking hininga ay bumubuo ng mga puting ulap sa harap ng aking mukha. Malawak ang likod bahay. Napapaligiran ng mga puno na walang dahon na umaabot sa kulay abong kalangitan. At doon, eksakto kung saan nakatayo si Tomas kagabi, ang semento ay mukhang kakaiba. Hindi ito halata sa unang tingin, ngunit kapag lumapit ka, makikita mo na ang lugar ay nagalaw at pagkatapos ay maingat na pinatag na parang may naghukay at pagkatapos ay sinubukang itago ang mga bakas. Huminto ako 3 metro ang layo, naaalala ang babala ng matandang babae. Huwag mong gagalawin ang semento. Ngunit bakit? Ano ang naroon? Naglakad ako sa paligid ng nagalaw na lugar, pinag-aaralan ito mula sa iba't ibang anggulo. Ito ay isang parihaba na may sukat na humigit kumulang 2 metro por isa ang sukat ng... Hindi ko maaaring isipin iyon. Ayokong isipin iyon, ngunit nang pumasok na ang pag-iisip sa aking isipan, hindi ko na ito maalis. Isang parihaba na kasinlaki ng isang libingan. Tumatakbo akong bumalik sa bahay. Nasusuka. Ito ay katawa-tawa. Si Tomas ang aking asawa, isang lalaking kasama kong namuhay sa loob ng 4 na dekada. Pinalaki namin ang 2 anak na magkasama, sina Andrea at Miguel, na ngayon ay mga adulto na may sariling mga pamilya sa ibang mga lungsod. Nalampasan namin ang mga pag-aaway, pagkakasundo, ang pagkamatay ng kanyang mga magulang, ang sakit ng aking ina. Normal kami, kahit na boring, di ba? Pumasok ako sa bahay at nagsalin ng isang basong tubig na may nanginginig na mga kamay. Kailangan kong kumalma. Hinahayaan kong ang isang kakaibang babala mula sa isang hindi kilalang matandang babae ay gawin akong paranoid. Ngunit pagkatapos ay napadako ang aking mga mata sa diaryo kahapon na nasa ibabaw pa rin ng mesa sa kusina, ang lokal na seksyon na karaniwan kong binabalewala.
Isang headline ang nakakuha ng aking pansin. Paghahanap sa nawawalang babae. Nagpapatuloy. Binasa ko ito na may lumalaking takot. Si Laura Mendez, 58 taong gulang, ay nawawala sa loob ng 5 araw. Huling nakita na umalis sa grocery ang parehong grocery kung saan ko nakilala ang matandang babae. Ang larawan ay nagpapakita ng isang nakangiting babae na may kayumangging buhok at mababait na mata at may kung anong pamilyar sa kanya. Hinalungkat ko ang aking alaala, sinusubukang alalahanin kung saan ko siya nakita dati. Pagkatapos ay naalala ko, 2 buwan na ang nakalipas sa bangko. Kami ni Tomas ay nagdedeposito nang lumapit ang babaeng ito. "Tomas," sabi niya, nagliwanag ang kanyang mukha. "Tomas Reyes, Diyos ko, ang tagal na nating hindi nagkita." Kakaiba ang ekspresyon ni Tomas, gulat, takot, at pagkatapos ay isang pilit na ngiti. "Laura, anong sorpresa?" Sandali silang nag-usap habang hindi ako komportableng naghihintay sa tabi. Isang bagay tungkol sa pagiging magkatrabaho nila noon, tungkol sa pagkikita muli sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay umalis kami at nang tanungin ko si Tomas tungkol sa kanya, naging malabo ang kanyang sagot. Isang dating katrabaho lang, walang importante. At ngayon si Laura Mendez ay nawawala at may bagong semento sa aking hardin at ang aking asawa ay misteryosong umalis sa buong araw. Tumunog ang telepono na halos ikatalon ko. Ang aking anak na si Andrea ang tumatawag para sa kanyang lingguhang pag-check-in. "Hello ma, kamusta ka?" "Ayos lang anak," pagsisinungaling ko. Ang aking boses ay parang kakaiba, kahit sa aking sariling pandinig. "Ayos lang ang lahat. Sigurado ka? Kakaiba ang boses mo. Pagod lang. Hindi ako nakatulog ng maayos." Nag-usap pa kami ng ilang minuto bago ibaba ang telepono. Hindi ko binanggit sa kanya ang tungkol sa matandang babae, sa babala, sa aking lumalaking mga hinala. Ano ang sasabihin ko sa kanya? Na sa tingin ko ang kanyang ama ay maaaring isang mamamatay tao. Ito ay walang katotohanan, imposible. Ngunit nang tumingin akong muli sa bintana, patungo sa hardin, patungo sa parihabang iyon ng nagalaw na semento, alam kong kailangan ko ng mga sagot. At alam ko kung saan eksaktong magsisimula. Ginugol ko ang sumunod na oras sa paghahanap sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong hinahanap ko, ngunit kung may itinatago si Tomas, kailangan kong mahanap ito bago siya bumalik. Nagsimula ako sa kanyang opisina, ang silid na bihirang-bihira kong pasukin dahil palagi niyang iginigiit na kailangan niya ang kanyang pribadong espasyo. Nakalock ang desk. Sa 40 taon ng pagsasama, hindi ko kailanman sinubukang buksan ito. Iginagalang ko ang kanyang privacy. Ngunit ngayon, na may nanginginig na mga kamay, hinanap ko ang susi na alam kong itinatago niya sa isang lumang lata ng kape sa garahe, isang taguan na akala niya ay hindi ko alam. Ngunit natuklasan ko ilang taon na ang nakalipas nang hindi sinasadya. Sa loob ng drawer, natagpuan ko ang mga normal na dokumento, mga lumang resibo, mga warranty ng appliance, mga larawan ng mga bata noong maliliit pa sila. Ngunit sa ilalim ng lahat, mayroong isang Manila folder na walang label. Binuksan ko ito. Mga gupit ng diaryo, 12 nito. Naninilaw sa paglipas ng panahon. Lahat tungkol sa mga nawawalang babae. 5 sa kabuuan, sumasaklaw sa nakalipas na 15 taon, mga babaeng nasa pagitan ng 45 at 60 taong gulang. Lahat sila ay nawala ng walang bakas, at sa bawat gupit, minarkahan ni Tomas ng pulang lapis ang mga petsa. Bumilis ang aking paghinga. Hindi ito maaaring nangyayari. Dapat mayroong isang lohikal na paliwanag. Siguro si Tomas ay nangongolekta ng mga artikulo tungkol sa mga pagkawala. Bakit gagawin iyon ng isang tao? Sinuri ko ang mga minarkahang petsa. Bawat isa ay tumutugma sa 1 o 2 araw pagkatapos mawala ang babae. At sa tabi ng bawat petsa, isinulat ni Tomas ang isang salita. Tapos na. Bigla akong nasuka na kinailangan kong umupo. Hindi. Ang asawa ko ay hindi maaaring maging. Tumunog muli ang telepono. Halos mabitawan ko ang folder. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko ito na may nanginginig na boses. "Ginang Reyes?" Isang boses ng matandang babae, mahina.
Kailangan kong makinig ka ng mabuti. Wala ka ng maraming oras. Sino po kayo? Ngunit sa puso ko, alam ko na. Ang babae sa grocery. Makinig ka sa akin. Ang sementong iyan sa iyong hardin ay nagtatakip ng ebidensya na magdidiin sa kanya. Ngunit kung gagalawin mo ito ngayon, madudumihan mo ang eksena. Kailangan mong tumawag sa pulisya, ngunit kailangan mo munang tiyakin na hindi niya masisira ang ebidensya. Paano ninyo nalaman ang lahat ng ito? Sino po kayo? Hindi na iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay si Laura Mendez ay nasa ilalim ng sementong iyan at hindi siya ang una. Naputol ang linya. Naiwan akong hawak ang telepono. Nanginginig ng husto na halos hindi ko ito mahawakan. Si Laura Mendez, ang babae sa bangko, ay patay sa aking hardin, inilibing ng aking asawa. Tumakbo ako sa banyo at sumuka. Pagkatapos, nakaupo sa malamig na sahig, umiyak ako. Hindi malumanay na luha, kundi mga hagulgol na yumanig sa buong katawan ko. 40 taon. 40 taon na nakikipagtalik sa isang halimaw, nagpapalaki ng mga anak kasama niya, nagluluto ng kanyang mga pagkain, naglalaba ng kanyang mga damit. Naniniwalang kilala ko siya. Ngunit pagkatapos, ang pagkabigla ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas matigas galit. Tumayo ako, naghilamos ng mukha, at bumalik sa opisina. Kinuha ko ng litrato ang bawat gupit gamit ang aking telepono. Pagkatapos ay ibinalik ko ang lahat ng eksakto tulad ng dati at nilock ang drawer. Kailangan ko ng mas maraming ebidensya bago tumawag sa pulisya. Kailangan kong maging ganap na sigurado. Bumalik ako sa hardin. Sa pagkakataong ito ay mas lumapit sa nagalaw na lugar. Ang babala ng matandang babae ay umalingaw-ngaw sa aking isipan. Huwag galawin ang semento. Ngunit maaari akong magmasid. Lumuhod ako sa gilid ng sementadong parihaba at maingat na sinuri. At pagkatapos ay nakita ko ito isang maliit na piraso ng tela na bahagyang nakausli mula sa gilid ng semento. Napakaliit na maaaring mapagkamalang isang maliit na sanga. Kulay asul ito, mukhang tela ng maong. Gamit ang isang sanga, maingat, nang hindi direktang hinahawakan, inalis ko ang lupa sa paligid ng tela at nakita ko ang higit pa. Tiyak na bahagi ito ng isang pantalon na maong at nakadikit sa tela ay may isang bagay na maitim na nagpasikmura sa akin. Tuyong dugo. Umatras ako na parang matutumba, nadadapa sa lupa. Totoo ito. Lahat ay nakakatakot na totoo. Bumalik ako sa bahay at tinawagan ang pulisya. Ngunit nang sumagot ang operator, ang mga salita ay bumara sa aking lalamunan. Ano ang sasabihin ko? Na ang aking asawa ay isang serial killer? Na may mga bangkay sa aking hardin? Emergency? Ano po ang problema ninyo? Kailangan kong i-report. Sa tingin ko, mayroong. Hindi lumalabas ang mga salita. Ginang, nasa panganib po ba kayo? Babalik si Tomas sa loob ng ilang oras. Kung tatawag ako sa pulisya ngayon, ano ang mangyayari? Paano kung nagkakamali ako? At paano kung may ibang paliwanag? Ngunit alam kong wala. Ginang, naririnig niyo po ba ako? Pasensya na, sabi ko. Maling numero po ang natawagan ko. Ibinaba ko ang telepono, kinamumuhian ang aking sarili sa aking karuwagan. Ngunit kailangan ko ng isang plano. Kailangan kong tiyakin na hindi makakatakas si Tomas, hindi makakasira ng ebidensya o mas masahol pa, saktan ako. At kailangan kong hanapin ang matandang babae mula sa grocery. May alam siya. Isang bagay na mahalaga na hindi ko pa rin naiintindihan. Dahil kung si Laura Mendez ay hindi ang unang biktima ni Tomas, sino ang mga iba pa? At paano nalaman ng isang hindi kilalang matandang babae ang lahat ng ito? Ang mga sagot, pakiramdam ko, ay mas masakit pa kaysa sa mga natuklasan ko na. Umupo ako sa sofa sa sala. Ang mga litrato sa aking telepono ay nagliliyab sa aking screen tulad ng isang nag-aakusang ebidensya at pinilit kong balikan ang nakaraan. 40 taon ng pagsasama na kailangan kong suriin ngayon sa isang ganap na bagong liwanag. Paano ako naging napakabulag? Anong mga senyales ang binaliwala ko? Ang unang gupit ng diaryo sa folder ni Tomas ay mula pa noong 2009. Carmen Santos. 47 taong gulang, nawala noong Marso. Tapos na, nakasulat sa tabi ng isang petsa.
Marso 18. Ipinikit ko ang aking mga mata at pinilit kong alalahanin ang buwang iyon. Marso ng 2009. Kaaanunsyo lang ni Andrea ng kanyang unang pagbubuntis. Excited kaming maging mga lolo at lola. Ngunit iyon din ang buwan na nagsimulang mag-overtime si Tomas nang hindi inaasahan. Umuuwi siya ng gabi na pagod, na may maruruming damit na iginigiit niyang siya mismo ang maglalaba. Maduming trabaho sa construction site, paliwanag niya. Hindi ko kailanman kinuwestiyon kung bakit. Asawa ko siya. Nagtiwala ako sa kanya. Nagpatuloy ako sa pagsusuri. Ang pangalawang gupit ay mula noong 2011. Patricia Cruz, 52 taong gulang. Ang petsang minarkahan, Setyembre 6. Naalala ko rin ang buwang iyon. Iyon ang panahon na bumili si Tomas ng mga bagong kagamitan para sa garahe, mga pala, piko, mga materyales. Nasabi niya ay kailangan niya para sa mga proyekto, sa hardin, mga proyektong hindi naman ganap na natuloy. Ngunit may isa pang bagay mula sa taong iyon. Nawala si Patricia Cruz malapit sa mall kung saan ako namimili. Naalala kong nakakita ng mga poster na may larawan niya. Naramdaman ang kurot ng takot na nararamdaman ng lahat ng babae kapag nakakarinig ng isa pang babaeng nawawala. Binanggit ko ang kaso kay Tomas habang naghahapunan. Ang kanyang reaksyon ay bumalik ngayon sa akin na may nakakakilabot na kalinawan. Nanigas siya, namuti ang kanyang mga buko sa paligid ng tinidor. Hindi ka dapat naglalakad mag-isa diyan, bigla niyang sinabi. Mapanganib. May mga masasamang tao sa mundo. Ang kabalintunaan ay tumama sa akin na parang isang suntok. Nagpatuloy ako sa pagbabalik tanaw, bago pa man sa mga gupit, sa mga unang taon ng aming pagsasama. Nagkakilala kami noong 1984. Ako ay 24, siya ay 27. Nagtatrabaho siya sa konstruksyon, guwapo sa isang magaspang na paraan, tahimik, ngunit mapag-asikaso. Niligawan niya ako ng may pasensya, mga bulaklak bawat linggo, mga simpleng hapunan. Naramdaman kong ligtas ako sa kanya. Ngunit pag-ibig ba iyon o ang kanyang pasensya, ang kanyang pagpupursige, ang kanyang paraan para iparamdam sa akin na walang ibang magmamahal sa akin tulad niya? Dahan-dahan niyang inilayo ang aking mga kaibigan. Sa paglipas ng mga taon, masamang impluwensya sila. Ninanakaw nila ang oras na dapat mong ilaan sa pamilya. Kailangan mo ba talagang lumabas ng madalas? At ako, na gustong maging isang mabuting asawa, ay pumayag. Naalala ko ang aking kaibigang si Beatrice mula sa mga nakaraang taon. Sinubukan niya akong bigyan ng babala tungkol sa isang bagay. Ano iyon? Hinalungkat ko ang aking malabong alaala. Noong 1995 iyon, sa isang reunion ng mga dating kaklase sa kolehiyo, hinila ako ni Beatrice sa isang tabi na may pag-aalala. Manuela, sigurado ka bang mabuti si Tomas sa iyo? Iba ka na ngayon, mas tahimik, mas walang sigla. Ayos lang ako. Iginiit ko. Nasaktan na kinuwestiyon niya ang aking pagsasama. Napakabuti ni Tomas. Dahil lang hindi siya pala salita tulad ng ibang mga asawa, hindi ibig sabihin na may mali. Hindi na ako muling inimbita ni Beatrice pagkatapos ng araw na iyon. Akala ko nasaktan siya. Ngayon ay iniisip ko kung may ginawa si Tomas para ilayo siya. Nag-vibrate ang aking telepono na nagpabalik sa akin mula sa aking mga alaala. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Tingnan mo sa silong, sa likod ng lumang pampainit ng tubig. M.By. Ang misteryosong matandang babae. Paano niya nakuha ang numero ko? Ang silong. Bihira akong bumaba doon. Teritoryo iyon ni Tomas, kung saan niya itinatago ang kanyang mga kagamitan, kung saan niya ginagawa ang kanyang mga proyekto. Lumangit-ngit ang mga hagdanan sa ilalim ng aking mga paa habang ako'y bumababa, binubuksan ang maalikabok na ilaw. Ang silong ay amoy mamasa-masang lupa at metal. Ang lumang pampainit ng tubig ay nasa pinakamalayong sulok, mahinang umuugong. Sa likod nito ay may dingding na yari sa plywood na laging nandoon. Hindi ko kailanman kinuwestiyon iyon. Ngunit ngayon, tinitingnan ito ng mga bagong mata. May napansin ako, maliit na mga bisagra sa isang gilid. Hindi ito isang dingding, isa itong nakatagong pinto. Nanginginig ang mga kamay na itinulak ko ang panel.
Bumukas ito ng may kaluskos, na nagbunyag ng isang maliit na espasyo, parang isang aparador, at sa loob, mga kahon. 5 karton na kahon, bawat isa ay may label ng isang taon. 2009, 2011, 2015, 2018, 2022. Ang mga taon ng mga gupit ng diaryo, ang mga taon ng mga pagkawala. Binuksan ko ang unang kahon na may manhid na mga daliri. Sa loob ay may isang pitaka ng babae na may ID ni Carmen Santos, mga alahas, isang kuwintas, mga hikaw, isang singsing na pang-engagement mga larawan niya, at isang bagay na nagpasuka sa akin sa sahig ng silong. Isang hibla ng buhok na tinalian ng isang pink na laso. Mga tropeyo. Ito ay mga tropeyo mula sa kanyang mga biktima. Binuksan ko ang bawat kahon, natagpuan ang parehong bagay. Mga personal na gamit, mga ID, mga alahas, 5 babae, 5 buhay na ninakaw. At sa huling kahon, ang mula sa 2022, mayroon pang iba, mga litrato ni Laura Mendez, ngunit hindi ito mga ordinaryong litrato, ito ay mga surveillance photos. Sinusundan siya ni Tomas sa loob ng ilang linggo bago niya ito patayin. At sa ilalim ng lahat, sa pinakailalim ng huling kahon, natagpuan ko ang isang bagay na nagpayelo sa aking dugo, isang sobre na may pangalan kong nakasulat sa sulat kamay ni Tomas. Sa loob ay may iisang litrato, ako, na kinunan kamakailan, habang namimili sa grocery, ang parehong grocery kung saan ko nakilala ang matandang babae. At nakasulat sa likod ng litrato, gamit ang pulang lapis, ay isang salita, susunod. Nalaglag mula sa aking nanginginig na mga kamay ang litrato ko. Susunod. Ako ang susunod. Ang aking asawa, ang lalaking kasama ko sa higaan, sa pagkain, ang ama ng aking mga anak, ay nagpaplanong patayin ako. Kailan? Mamayang gabi. Bukas. Sa susunod na pagbuhos ng malakas na ulan na maglilibing sa aking katawan sa tabi ni Laura Mendez? Naparalisado ako ng takot sa loob ng ilang mahalagang segundo. Pagkatapos, ang pagnanais na mabuhay ay nanaig. Kinuha ko ang aking telepono gamit ang mga kamay na halos hindi ko makontrol at kinunan ng litrato ang bawat kahon, bawat bagay, bawat piraso ng ebidensya. Kung may mangyari sa akin, hindi ito maaaring mamatay kasama ko. Ipinadala ko ang lahat ng mga litrato sa aking email, kay Andrea, kay Miguel. Sumulat ako ng isang mabilis na mensahe. Kung may mangyari sa akin, buksan ninyo ang mga file na ito at tumawag agad sa pulis. Pinindot ko ang send bago pa ako makapagsisi. Ang orasan ay nagmamarka ng 2:00 ng hapon. Sinabi ni Tomas na babalik siya pagkatapos ng 6:00. 4 na oras para kumilos, para maintindihan, para iligtas ang aking sarili. Nag-vibrate muli ang aking telepono. Isa pang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Pumunta ka sa Rosales Cafe. Sa mesa sa likod. Kailangan nating mag-usap. M.S. 20 minuto ang layo ng Rosales Cafe. Isang panganib ang pag-alis sa bahay, ngunit kailangan ko ng mga sagot, higit pa sa kailangan ko ng kaligtasan. Kinuha ko ang mga susi ng kotse. 2 beses na sinuri kung dala ko ang aking telepono at umalis. Nagmaneho ako na parang wala sa sarili. Ang isip ko'y nag-uunahan. Bakit gusto akong patayin ni Tomas pagkatapos ng 40 taon? Ano ang nagbago? O palagi ba itong plano niya at naghihintay lang siya ng tamang panahon? Maliit at maginhawa ang kafe, amoy bagong lutong tinapay. At doon, sa mesa sa likod, naroon ang matandang babae mula sa grocery. Ngunit ngayon, na nakikita siya sa mas magandang liwanag, napansin ko ang mga detalye na hindi ko napansin kanina. Ang hugis ng kanyang mga mata, ang kurba ng kanyang panga, ang paraan ng paghawak niya sa kanyang tasa ng tsaa. Umupo ako sa tapat niya, ang puso ko'y kumakabog ng malakas. Sino po kayo? Tinitigan niya ako ng mga matang puno ng luha. Ang pangalan ko ay Monica. Monica Santos. Tumama sa akin ang apelyido, Santos. Tulad ni Carmen Santos, ang aking nakatatandang kapatid, dumaloy ang luha sa kanyang mga kulubot na pisngi. Nawala siya 15 taon na ang nakalipas. Hindi siya kailanman natagpuan ng mga pulis.
Sinabi nila na marahil ay kusa siyang umalis, na ang mga babaeng nasa katanghaliang gulang ay minsan ay tumatakas sa kanilang mga buhay. Ngunit alam ko, hindi kami kailanman iiwan ni Carmen ng ganoon. Paano? Paano ninyo nalaman ang tungkol sa asawa ko? Ginugol ko ang 15 taon sa pag-iimbestiga, 15 taon na sinusundan ang bawat bakas, bawat bulong-bulungan. Nawala si Carmen pagkatapos makilala ang isang lalaki sa isang cafe. Isang lalaking gwapo, tahimik, isang construction worker. Hiningi niya ang numero niya. Sinabi niyang gusto niya itong imbitahan para maghapunan. Hiwalay siya sa asawa, nag-iisa. Akala niya ito na ang kanyang pagkakataon na mahanap muli ang pag-ibig. Kumulo ang aking tiyan, si Tomas. Wala akong patunay, ngunit nagsimula akong makapansin ng isang pattern. Bawat ilang taon, isa pang babae ang nawawala. Laging nasa katanghaliang gulang, laging nag-iisa o hiwalay sa asawa, laging pagkatapos makilala ang isang misteryosong lalaki. Kumuha ako ng mga pribadong investigador. Nagastos ko ang lahat ng aking ipon, ang aking bahay. Lahat. At sa wakas, 6 na buwan na ang nakalipas, natagpuan ko siya. Bakit hindi kayo pumunta sa pulisya? Ginawa ko, ngunit wala akong pisikal na ebidensya. Mga haka-haka lang. Sinabi nila na nahuhumaling lang ako, na kailangan ko nang mag-move on, ngunit hindi ko kaya. Hindi kong walang hustisya para kay Carmen, para sa kanilang lahat. Kaya sinundan niyo ako, binalaan ako tungkol sa semento. Nakita ko si Laura Mendez na kausap ang asawa mo sa bangko 2 buwan na ang nakalipas. Agad kong nakilala ang pattern. Sinubukan ko siyang bigyan ng babala, ngunit hindi siya naniwala sa akin. 3 araw pagkatapos, nawala siya. At pagkatapos ay bumuhos ang malakas na ulan. Nakita ko ang asawa mong lumabas ng gabi na iyon na may mga pala sa kanyang pickup. Sinundan ko siya hanggang sa bahay mo. Nakita ko siyang naghuhukay sa likod bahay. At tumawag kayo sa pulis? Ginawa ko. Pumunta sila sa bahay mo kinabukasan. Magalang silang tinanggap ng asawa mo. Ipinakita sa kanila ang hardin. Ipinaliwanag niya na naglilipat siya ng lupa para sa isang landscaping project bago bumuhos ang ulan. Walang search warrant, wala silang magawa. At pagkatapos ng pagsemento, natakpan ang ebidensya. Ngunit ang semento ay maaaring masira, eksakto, at pagkatapos ay lalabas ang ebidensya. Ngunit sa panahong iyon, maaaring nailipat na ito ng asawa mo. Kaya kailangan kong hindi mo galawin ang semento para mapanatili ang crime scene ng eksakto kung ano ito. At kailangan kong malaman mo ang katotohanan bago niya gawin sa iyo ang ginawa niya sa iba. Natagpuan ko ang koleksyon niya. Sabi ko, nanginginig ang aking boses. Ang mga kahon sa silong, mga tropiyo, mula sa kanilang lahat. At isang litrato ko na may markang susunod. Ipinikit ni Monica ang kanyang mga mata, bakas ang sakit sa kanyang mukha. Mayroon po bang anumang bagay mula sa kapatid ko? Oo. Isang pitaka, mga alahas, isang hibla ng buhok, humagulgol siya ng hayagan. Pagkatapos ng 15 taon, sa wakas alam ko na, hindi siya kusang umalis. Pinatay siya ng isang halimaw. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko. Mayroon akong litratong ebidensya ng lahat, ngunit kung bumalik si Tomas at maghinala ng kahit ano, hindi ka maaaring bumalik sa bahay na iyon, matatag na sabi ni Monica. Tinawagan ko na ang aking kontak sa pulisya, ang nag-iisang detective na sineseryoso ako. Ipinadala ko sa kanya ang mga litratong ipinasa mo sa akin. Naghahanda na sila ng isang search warrant ngayon, ngunit kailangan nila ng mas maraming oras at kailangan nilang hindi maghinala si Tomas. Paano ako aarte ng normal kapag bumalik siya? Paano ko siya ipagluluto ng hapunan? Matutulog sa tabi niya. Alam na nagpaplano siyang patayin ako. Hindi mo gagawin iyon, sabi ni Monica. Maglalatag ka ng isang patibong at tutulungan kita. Dinala ako ni Monica sa kanyang maliit na apartment sa kabilang panig ng lungsod. Isang simpleng espasyo, isang silid na may maliit na kusina, isang sofa bed at mga dingding na natatakpan ng masasabi mong gawa ng isang nahuhumaling na detective. Mga litrato, mapa, timeline, mga gupit ng diaryo, isang buong dingding na nakatuon sa pagsubaybay sa isang serial killer na binaliwala ng pulisya. Diyos ko,
Bulong ko habang tinitingnan ang lawak ng kanyang investigasyon. Inilaan niyo ang buong buhay niyo dito. 15 taon, kumpirma ni Monica, nagtitimpla ng tsaa na may bahagyang nanginginig na mga kamay. Nawalan ako ng trabaho, ng bahay, ng karamihan sa aking mga kaibigan. Akala ng mga tao ay nababaliw ako, nahuhumaling. Maging ang sarili kong pamilya ay tumigil sa pakikipag-usap sa akin dahil hindi ko kayang bitawan si Carmen. Ngunit si Carmen ay higit pa sa aking kapatid, siya ang aking matalik na kaibigan. Noong namatay ang aming mga magulang, siya ang nagpalaki sa akin. 17 taong gulang lang siya. Ako ay 11. Nagtrabaho siya ng 2 trabaho para mapag-aral ako. Isinakripisyo niya ang sarili niyang edukasyon para magkaroon ako ng sa akin. Utang ko sa kanya ang lahat. Kuwentuhan niyo po ako tungkol sa kanya. Marahan kong sabi, umupo sa tabi niya. Kinuha ni Monica ang isang naka-frame na litrato mula sa mesa. Nagpapakita ito ng 2 nakangiting babae. Malinaw na magkapatid na may parehong mga mata at ngiti. Ito ay kinunan 6 na buwan bago siya nawala. 47 taong gulang si Carmen. Kahihiwalay lang niya pagkatapos ng 20 taon ng isang malungkot na pagsasama. Ang kanyang dating asawa ay mapang-abuso hindi pisikal, ngunit emosyonal na nakakasira. Nang sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na iwan siya, excited siyang magsimula muli. Tulad ng ibang mga biktima, napansin ko na aalala ang mga gupit. Lahat sila ay mga babaeng nasa katanghaliang gulang, hiwalay sa asawa o nag-iisa. Eksakto, ang asawa mo ay may tipo mga babaeng mahina na naghahanap ng koneksyon na madaling maakit ng isang lalaking mukhang mabait at mapag-asikaso. Mga babaeng hindi gaanong hahanapin kaagad dahil nasa transition sila, binubuo muli ang kanilang mga buhay. Ngunit si Carmen ay may pamilya. Hinanap niyo siya. Oo, ngunit sa simula, inakala ng pulisya na tumakas lang siya para magsimula muli sa ibang lugar. Hindi iyon bihira. At nang sineseryoso na nila ako, huli na ang lahat. Nawala na ang anumang pisikal na ebidensya. Ipinakita niya sa akin ang kanyang masusing investigasyon. Bawat biktima ay may sariling section. Dito, turo niya sa isang timeline. Nakilala ni Carmen ang isang lalaki sa Luna Cafe noong Marso 2, 2009. Inilarawan niya ito sa kanyang kaibigang si Estela bilang guwapo sa isang magaspang na paraan, tahimik, ngunit kaakit-akit. Nagkape sila ng 2 beses pa. Noong Marso 15, sinabi ni Carmen kay Estela na inimbita siya ng lalaki, hindi niya kailanman binanggit ang kanyang pangalan na maghapunan sa kanyang bahay. Sinabi niyang kinakabahan siya, ngunit excited. Iyon ang huling pagkakataon na nakita siya ni Estela. Ngunit ang petsang minarkahan sa gupit ni Tomas ay Marso 18 na, naalala ko. 3 araw pagkatapos. Marahil ay binihag niya siya bago, nabasag ang kanyang boses, bago niya ito patayin. Tingnan mo ito, patuloy niya. Ipinapakita sa akin ang isa pang section. Patricia Cruz, 2011. Parehong kwento. Nakilala niya ang isang lalaki sa gym. Inilarawan bilang isang construction worker, tahimik, mapag-asikaso. Nawala siya pagkatapos pumayag na pumunta sa kanyang bahay para maghapunan. Ang pattern ay eksaktong pareho sa bawat pagkakataon. Paano niyo partikular na natagpuan si Tomas? Inilabas ni Monica ang isang makapal na folder. Sinimulan kong hanapin ang mga construction worker sa lugar na tumutugma sa description. Ngunit pagkatapos ay may napansin ako. Ang mga pagkawala ay nangyayari tuwing 2 o 3 taon. Laging sa panahon ng tag-ulan kung kailan mas madaling maghukay. At laging pagkatapos makilala ng mga biktima ang isang bagong tao. Paano kayo nakarating kay Tomas? Sa isang pagkakataon, 2 taon na ang nakalipas, nasa isang coffee shop ako nang marinig ko ang 2 lalaking nag-uusap. Binanggit ng isa ang isang katrabahong nagngangalang Tomas, na laging kakaiba sa mga babae. Karaniwan, hindi mo iyon papansinin, ngunit pagkatapos ng 15 taon ng paghahanap, sanay na ang aking mga tainga na makarinig ng mga ganitong bagay. Sinimulan kong sundan si Tomas Reyes. Sa simula, mukha siyang ganap na normal. Asawa, ama, masipag na manggagawa. Ngunit pagkatapos ay napansin ko ang isang bagay na kakaiba.
Bawat ilang buwan, pumupunta siya sa mga cafe at gym kung saan hindi naman siya karaniwang pumupunta. At lagi siyang nakikipag-usap sa mga nag-iisang babae na nasa katanghaliang gulang. Ang mga litrato ay nagpapakita kay Tomas sa iba't ibang lokasyon, laging nakikipag-usap sa mga babae. Nangangaso siya, sabi ko, nasusuka. Eksakto, ngunit matiyaga siya. Minsan ay lumilipas ang mga buwan sa pagitan ng mga pagkikita na ito, at hindi lahat ay umuusad. Nakita ko siyang nakipag-usap sa 12-dosenang mga babae, ngunit iilan lamang ang naging tunay na target. Paano siya pumipili? Ang mga pinakamahina, ang mga mukhang pinaka-nag-iisa, pinaka-desperado para sa koneksyon. At mayroon siyang sistema. Hindi niya sila agad kinokontak pagkatapos ng unang pagkikita. Naghihintay siya. Pinaparamdam sa kanila na nagkataon lang kapag nagkita silang muli. At si Laura Mendez, kinuha ni Monica ang isang buong file na nakatuon kay Laura. Nakita ko siyang nakilala si Tomas sa isang cafe 3 buwan na ang nakalipas. Nag-usap sila ng 1 oras. 2 linggo pagkatapos, nagkita sila nang hindi sinasadya sa bangko kung saan ka naroroon. Naalala ko iyon. Sabi ko, akala ko dati siyang katrabaho. Iyon ang gusto niyang isipin ng lahat. Pagiging lehitimo. Pagkatapos noon, nakita ko kung paano nagsimulang makatanggap si Laura ng mga bulaklak na inihahatid ng mga hindi kilalang serbisyo. Dahan-dahan siyang nililigawan ni Tomas. Inimbita niya siyang maghapunan sa bahay mo kapag wala ka. Pumunta siya sa bahay ko. Ang takot ay dumating sa akin ng paalon-alon. 2 beses na alam ko. Sinabi ni Tomas sa kanya na bumibisita ka sa iyong anak. Marahil ay ipinakita niya sa kanya ang bahay, ang hardin, kinukuha ang kanyang tiwala. Pagkatapos, 1 linggo na ang nakalipas, binanggit ni Laura sa isang kaibigan na mayroon siyang isang romantikong date kasama ang isang espesyal na tao. 3 araw pagkatapos, nawala siya. At umulan ng gabing iyon. Inililibing siya sa iyong hardin, kung saan inakala niyang walang maghahanap sa kanyang sariling teritoryo. Tumayo ako, naglalakad patungo sa bintana. Bakit ako ngayon? Bakit pagkatapos ng 14 taon ay nagpaplano siyang patayin ako? May napansin ka bang kakaiba kamakailan? Anumang pagbabago sa kanyang pag-uugali? Nag-isip akong mabuti. Mas madali siyang mairita, lalo na pagkatapos ipahayag ni Andrea na lilipat siya pabalik sa lungsod sa susunod na taon. At nabanggit din ni Miguel na gusto kaming bisitahin nang mas madalas kasama ang kanyang mga anak. Ayan na, sabi ni Monica. Ang pagbabalik ng mga anak, mas maraming pagbisita ng pamilya, mas kaunting privacy. Panganib ka na ngayon. Masyado kang malapit, masyadong mapagmasid. Sa kalaunan, maaaring may mapansin ka. O napansin ko na, at hindi ko na malayan. Mapait kong sabi. Umatong taon ng mga senyales na binaliwala ko. Huwag mong sisihin ang iyong sarili, matatag na sabi ni Monica. Ang mga lalaking ito ay eksperto sa panlilin lang. Namumuhay sila ng perpektong dobleng buhay. Walang sino man, kahit ang kanilang mga asawa, ang nakakaalam hanggang sa huli na ang lahat. Paano natin ito gagawin? Tanong ko, lumingon sa kanya. Paano natin siya huhulihin? Ang aking kontak sa pulisya, si Detective Ramirez, ay naghahanda ng isang operasyon. Ngunit kailangan nila ng oras, 1 warrant, kagamitan, koordinasyon. Aabutin iyon ng hindi bababa sa 24 na oras. Samantala, kailangan nating panatilihing kampante si Tomas. Walang hinala. Gusto niyong bumalik ako sa bahay kasama siya? Na umarte ng normal? Hindi. Mag-isa. Ako ay nasa isang bahay, malapit na may surveillance equipment. Magkakaroon si Detective Ramirez ng mga undercover na opisyal na nagmamanman at dadalhin mo ito. Inilabas niya ang isang maliit na aparato, mukhang isang butones ng damit, mikropono at GPS tracker. Kung makaramdam ka ng panganib anumang oras, pindutin mo dito at magkakaroon kami ng mga unit doon sa loob ng 2 minuto. At paano kung subukan niya akong patayin ngayong gabi? Hindi niya gagawin. Ang kanyang pattern ay pare-pareho. Maselan siyang magplano. Marahil ay nagpaplano siyang maghintay ng isa pang malakas na ulan o marahil sa isang biyahe na magmumukhang isang aksidente.
Ngayong gabi, kailangan mong umarteng nagulat at guminhawa na makita siya. Siguro banggitin mo na masama ang pakiramdam mo at nagpahinga ka buong araw. Bigyan mo siya ng dahilan para hindi maghinala. Hindi ko alam kung kaya kong umarte ng normal habang tinitingnan siya sa mukha, alam ang alam ko. Isipin mo si Carmen, si Patricia, si Laura. Isipin mo ang lahat ng mga babaeng walang boses. Ikaw ang kanilang tanging pagkakataon para sa hustisya. Tama siya. Huminga ako ng malalim, kinokontrol ang aking takot. Ano po ang eksaktong kailangan kong gawin? Ginugol namin ang sumunod na 2 oras sa pagpaplano ng bawat detalye. Sinanay ako ni Monica kung paano umarte ng natural, kung paano sagutin ang mga tanong nang hindi nagpapahalata. Binigyan niya ako ng pangalawang telepono na nakaprogram sa mga emergency number at pinakabisa sa akin ang isang code. Kung may babanggitin si Tomas tungkol sa hardin o semento, sasagot ako ng mga partikular na parirala na mag-aalerto sa mga nagmamanman. Isa pang bagay, sabi ni Monica habang naghahanda akong umalis. Kung gagana ito, kung mahuhuli natin si Tomas, magkakaroon ng paglilitis. Kakailanganin mong maging matatag makita ang ebidensya, makarinig ng mga testimonya. Magiging mapangwasak iyon. Wasak na ako, sabi ko. Ngunit kahit papaano, buhay ako para magpatotoo. Nagmaneho ako pabalik sa bahay. Dumating ng 5:30. Wala pa ang pick-up ni Tomas. Pumasok ako, nagpalit ng komportableng damit, at pinilit ang sarili kong maghanda ng hapunan tulad ng ginagawa ko tuwing gabi. 6:15, narinig ko ang kanyang pick-up sa daanan. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na akala ko maririnig niya ito. Huminga ako ng malalim. Naaalala ang mga tagubilin ni Monica. Nang pumasok si Tomas, ngumiti ako. Hi, mahal. Kamusta ang araw mo? Pinag-aralan niya ako sandali. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng, ano? Mga senyales na alam ko. Ngunit pinanatili kong neutral ang aking ekspresyon pangbahay. Normal, ayos lang, sabi niya sa wakas. Isinasabit ang kanyang jacket. Ang sa iyo? Tahimik. Medyo nahilo ako kaninang hapon, kaya nagpahinga ako. Pero ayos na ako ngayon. Dapat mas mag-ingat ka, sabi niya. At ang tono ng pag-aalala sa kanyang boses ay sanay naging nakakapanatag. 2 araw na ang nakalipas. Ngayon, pinapalamig na lang nito ang aking dugo. Tahimik kaming naghapunan tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, pinapanood ko ang bawat galaw niya, ang paraan ng kanyang mga kamay na pumatay ng 5 babae, na hinihiwa ang kanyang pagkain ng may katumpakan. Ang paraan ng paminsan-minsan niyang pagtingin sa bintana patungo sa likod bahay, kung saan nakalibing si Laura Mendez. At ako ay umarte. Umarte akong parang wala akong alam. Na parang ako pa rin ang masunurin, walang alam na asawa na naging ako sa loob ng 40 taon. Ngunit sa aking bulsa, hinahaplos ng aking daliri ang panic button, at alam ko na bukas, kapag dumating ang mga pulis kasama ang kanilang search warrant, ang bangungot ng 4 na dekada ay sa wakas magwawakas. Nang gabing iyon ang pinakamahabang gabi sa aking buhay. Bawat segundo ay gumagapang na parang isang kawalang hanggan habang nakahiga ako sa kama sa tabi ni Tomas, pinakikinggan ang kanyang paghinga, nag-iisip kung ito na ang gabing magpapasya siyang patayin ako. Ang panic device ay nakatago sa ilalim ng aking unan, ang aking pangalawang telepono sa drawer ng aking mesa sa tabi ng kama, at sa isang lugar sa labas, si Monica at si Detective Ramirez ay nagmamanman sa bawat tunog sa pamamagitan ng mikroponong nakatago sa aking damit. 2:00 ng madaling araw, bumangon si Tomas. Bumilis ang tibok ng aking puso, bawat kalamnan sa aking katawan ay nanigas. Nagpanggap akong tulog habang tahimik siyang nagbibihis sa dilim. Narinig ko siyang bumaba ng hagdan, pagkatapos ay ang kaluskos ng pinto sa likod. Mabilis akong bumangon at sumilip sa bintana. Nasa hardin na naman si Tomas, nakatayo sa tabi ng lugar kung saan niya inilibing si Laura. May dala siyang flashlight at pala. Pinindot ko ang panic button ng 3 beses, ang pinakamataas na signal ng emergency. 2 minuto pagkatapos, nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Detective Ramirez. Mga unit paparating. Manatili sa loob.
Huwag makipag-ugnayan. Ngunit pagkatapos ay may nakita akong nagpayelo sa aking dugo. Hindi naghuhukay si Tomas. Pinagmamasdan niya ang semento na nagsimulang magpakita ng mga bitak sa mga gilid at ang kanyang kilos ay tensyonado, balisa, na parang alam niyang may mali. Bigla siyang lumingon sa bahay. Ang kanyang mga mata ay naghahanap sa mga bintana. Mabilis akong umiwas, ngunit nakita niya ako. Bumilis ang aking paghinga. Narinig ko ang pagbukas ng pinto sa likod. Ang kanyang mga yapak sa hagdan. Tumatakbong bumalik ako sa kama. Ipinikit ang aking mga mata, sinusubukang kontrolin ang aking mabilis na paghinga. Bumukas ang pinto ng silid tulugan. Naramdaman ko ang kanyang presensya sa tabi ng kama. Pinagmamasdan ako. Lumipas ang walang katapusang segundo. Pagkatapos ay naramdaman ko ang kanyang kamay sa aking balikat. Manuela. Umarte akong parang nagigising. Anong nangyayari? Gising ka ba? Hindi. Bakit? Ang aking boses ay parang inaantok, kapani-paniwala. Salamat sa Diyos sa 40 taon ng pagsasanay na magpanggap na interesado sa kanyang mga boring na kwento. Akala ko may narinig ako sa labas. Tiningnan ko lang, ayos lang ba ang lahat? Hindi siya agad sumagot. Sa dilim, nararamdaman ko ang kanyang mga mata sa akin. Sinusuri, naghihinala. Oo, matulog ka na ulit. Ngunit hindi siya humiga. Narinig ko ang kanyang mga yapak papunta sa opisina. Pagkatapos, ang hindi mapagkakamalang tunog ng isang drawer na binubuksan. Ang drawer kung saan niya itinatago ang mga gupit ng diaryo. Huminto ang tibok ng aking puso. Mayroon ba akong naiwang hindi maayos nang kunan ko sila ng litrato? Naging maingat ako, ngunit ang katahimikan mula sa opisina ay nakakatakot. Pagkatapos, mabilis na mga yapak pababa sa hagdan, patungo sa silong ang mga kahon. Titingnan niya ang mga kahon. Tahimik akong bumangon at nagpadala ng isang kagyat na text message kay Detective Ramirez. Tinitingnan niya ang kanyang taguan. Naghihinala siya. Ang sagot ay agaran, fil minuto, opisyal sa pinto sa likod. Huwag gumalaw. Ngunit pagkatapos ay may narinig akong nagdulot sa akin ng purong takot. Ang tunog ng mga kahon na hinihila, mabilis na inililipat. Sinusubukan ni Tomas na itago ang ebidensya. Hindi ko iyon papayagan. Hindi pagkatapos mamatay ang 5 babae. Hindi pagkatapos ilaan ni Monica ang 15 taon sa paghahanap ng hustisya para sa kanyang kapatid. Bumaba ako ng hagdan ng napakatahimik. Ang pinto ng silong ay bukas. May liwanag na nagmumula sa ibaba. Naririnig kong bumubulong si Tomas sa kanyang sarili. Ang tunog ng plastik na pinupunit sinisira niya ang ebidensya. Tomas, tawag ko. Bumababa sa hagdan. Anong ginagawa mo? Natigilan siya. Nang lumingon siya sa akin, ang kanyang ekspresyon ay isang bagay na hindi ko pa nakita sa 40 taon ng pagsasama. Purong takot na mabilis na sinundan ng isang bagay na mas nakakatakot, malamig na kalkulasyon. Manuela, dapat natutulog ka. Hindi ako makatulog. Bumaba ako ng isa pang hakbang. Nakikita ang mga bukas na kahon sa paligid niya, ang mga laman ay nakakalat. Ano ang lahat ng ito? Wala kang pakialam dyan. Nagbago ang kanyang boses. Nawala ang anumang pagkukunwari ng normalidad. Bumalik ka sa taas. Mga pitaka ba iyan ng babae? Umarte akong nalilito. Inosente. Tomas, bakit mayroon kang? Sinabi ko nang bumalik ka sa taas. Humakbang siya palapit sa akin. At sa unang pagkakataon sa 40 taon, natakot ako sa aking asawa. Hindi hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung ano ang nangyayari. May nabasag sa kanyang ekspresyon. Gusto mo ba talagang malaman, Manuela? Pagkatapos ng 40 taon ng maligayang pamumuhay sa kamangmangan, gusto mo ba talagang buksan ang pintong iyan? Oo. Ang aking boses ay mas matatag kaysa sa nararamdaman ko. Gusto ko ang katotohanan. Tumawa siya. Isang tunog na walang saya. Ang katotohanan. Ang katotohanan ay namuhay ka kasama ang isang halimaw. Ang katotohanan ay ang mga babaeng iyon 5 sa kanila ay patay dahil pinatay ko sila. At ang katotohanan ay ikaw na sana ang susunod. Ang marinig ang direktang pag-amin mula sa kanyang mga labi na sinabi ng napakalamig ay halos magpabagsak sa akin.
Ngunit nanatili akong matatag. Bakit? Bakit? Pinag-isipan niya ang tanong. Dahil kaya ko. Dahil iyon lang ang pagkakataon na nararamdaman kong tunay na buhay ako. Dahil kayong lahat mga asawa, nobya, kalaguyo, pare-pareho lang kayo. Mapaghanap, naglilimita, nakakasakal. Ngunit kapag nakikita ko silang namamatay, kapag nakikita kong nawawala ang liwanag sa kanilang mga mata, sa wakas ay may kapayapaan. At ako, ang iyong asawa sa loob ng 40 taon, ang ina ng iyong mga anak. Lalo na ikaw. Lumapit pa siya. Ikaw ang pinakamabigat na tanikala. 40 taon ng pagpapanggap na isang mapagmahal na asawa, isang tapat na ama. Alam mo ba kung gaano karaming pagpipigil ang kinailangan para hindi ka patayin sa lahat ng mga taong ito? Bakit ka naghintay? Dahil kapaki-pakinabang ka. Isang kagalang-galang na asawa, isang perpektong harapan. Walang naghihinala sa isang pamilyadong tao. Ngunit ngayon, gustong bumisita ng mas madalas ng mga bata, mas makisangkot. Hindi ko maaaring isugal na may mapansin ka, na may matagpuan ka, turo niya sa mga kahon, na malinaw na nagawa mo na. Alam na ni Detective Ramirez ang lahat, sabi ko. Ginagamit ang aking huling alas. Kinunan ko ng litrato ang lahat ang mga kahon, ang mga gupit, ang hardin. Ipinadala ko na ang lahat sa pulisya. Ang kanyang mukha ay naging ganap na puti, pagkatapos ay pula sa galit. Tarantada ka! Anong ginawa mo? Hustisya. Para kay Carmen, para kay Patricia, para kay Laura, para sa kanilang lahat, at para sa akin. Sumugod siya sa akin. Ngunit sa sandaling iyon, sumabog ang mga pinto. Pumasok ang mga pulis mula sa lahat ng direksyon. Ang pinto sa likod, sa harap, ang mga bintana ng silong na binasag nila. Tomas Reyes, pulis, itaas ang mga kamay kung saan namin makikita. Natigilan si Tomas. Napapaligiran, walang matatakasan. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa akin, at sa mga ito, nakita ko ang purong galit. Hindi pa ito tapos dito, bumulong siya. Tapos na, matatag kong sabi. Ngayon din, brutal siyang pinusasan, binabasahan ng kanyang mga karapatan habang siya'y sumisigaw ng mga banta at insulto. Tumakbo si Monica papasok, niyakap ako, habang sa wakas ay hinayaan kong manginig ang aking sarili. Si Detective Ramirez, isang lalaking nasa 50s na may seryosong ekspresyon, ay lumapit. Ginang Reyes, napakatapang ninyo. Nakuha namin ang buong pag-amin sa audio. Hindi na siya makakalabas ng kulungan. Marami pang opisyal ang bumaba sa silong. Idinodokumento ang bawat kahon, bawat bagay. At sa labas, sa hardin, isang forensic team ang naghahanda para sa paghuhukay. Sa unang liwanag ng bukang liwayway, sisimulan nilang hukayin ang ebidensya na magkokondena kay Tomas magpakailanman. Umupo ako sa hagdan, pinapanood habang dinadala nila ang aking asawa ang halimaw na naging siya habang ang mga opisyal ay pabalik-balik, ginagawang isang crime scene ang aking tahanan. Ginang Reyes, isang batang babaeng opisyal ang lumapit. Mayroon po ba kayong matutuluyan? Ang bahay na ito ay isasara sa loob ng ilang araw. Pwede kang tumuloy sa akin. Agad na alok ni Monica. Tumango ako, hindi makapagsalita, pinapanood habang gumuho ang aking 10 taong buhay. Ngunit, sa kabalintunaan, naramdaman kong mas malaya ako kaysa sa naramdaman ko sa mga dekada. 3 buwan pagkatapos, nakaupo ako sa korte habang binabasa ng hukom ang sentensya. Tomas Reyes, sa mga kasong 5 bilang ng first-degree murder, attempted murder, at kidnapping. Hinahatulan kita ng 5 sunod-sunod na habambuhay na pagkabilanggo ng walang posibilidad ng parole. Bumagsak ang martilyo, tinatatakan ang kapalaran ng aking dating asawa. Dahil oo, dating asawa. Sinimulan ko kaagad ang diborsyo pagkatapos ng kanyang pag-aresto, at ito ang pinakamabilis na legal na proseso sa aking buhay. Tiningnan ako ni Tomas mula sa lamesa ng depensa, nakaposas, nakasuot ng orange na uniforme ng bilangguan. Hindi na siya ang matipunong lalaki na nakilala ko. Hukot na siya, talunan, tumanda ng 10 taon sa loob ng 3 buwan. Ngunit sa kanyang mga mata, kumikinang pa rin ang galit na naging tunay niyang kalikasan sa lahat ng panahon. Hindi ko siya tiningnan pabalik.
wala na siyang kapangyarihan sa akin. Sa tabi ko ay sina Andrea at Miguel, ang aking mga anak, na nawasak sa rebelasyon. Umiyak si Andrea ng ilang araw. Pumasok si Miguel sa ganap na pagtanggi. Ngunit sa kalaunan, na hinarap ang hindi maikakailang ebidensya, ang mga nakarecord na pag-amin, ang mga labing natagpuan sa aming hardin, ang mga tropeyo, sa silong kinailangan nilang tanggapin ang nakakatakot na katotohanan. Hindi natin talaga siya nakilala, sabi ni Miguel na may basag na boses. Namuhay tayo kasama ang isang estranghero sa buong buhay natin. Sa kabilang panig ko ay si Monica, na umiyak nang sa wakas ay nakilala at nakuha ang mga labi ni Carmen mula sa hardin. Pagkatapos ng 15 taon, ang kanyang kapatid ay sa wakas ay magkakaroon ng isang maayos na libing. Ang paghuhukay sa hardin ay nagbunyag ng higit pang katatakutan kaysa sa inaakala. Hindi lang si Laura Mendez ang nakalibing doon, kundi pati na rin si Patricia Cruz mula noong 2011. Ang iba pang 3 bangkay ay natagpuan sa mga ari-arian na pansamantalang nagamit ni Tomas sa mga proyekto, sa konstruksyon, sa paglipas ng mga taon. 5 babae, 5 buhay na ninakaw, 5 pamilyang nawasak. Sa panahon ng paglilitis, kinailangan kong magpatotoo. Kinailangan kong umupo sa harap ng isang silid na puno ng mga estranghero at aminin na namuhay ako kasama ang isang serial killer sa loob ng 40 taon nang hindi nalalaman. Ang mga tanong ng depensa ay brutal. Hindi niyo ba kailanman pinaghihinalaan? Paano posible na hindi ninyo napansin ang mga senyales? Sigurado po ba kayong hindi kayo kasabwat? Ngunit naging mabangis ang taga-usig sa aking pagtatanggol at ang ebidensya ay nagsalita para sa sarili nito. Ako ay isa pang biktima ni Tomas, hindi kanyang kasabwat. Ang pinakamasakit na testimonya ay nagmula sa mga psychological expert na nagpaliwanag kung paano maaaring mapanatili ng mga psychopath ang perpektong magkahiwalay na dobleng buhay. Sila ay mga kameleon, patotoo ng isang forensic psychiatrist. Maaari silang maging mapagmahal na asawa, tapat na ama, huwarang mamamayan sa publiko habang gumagawa ng mga kalupitan ng pribado. Ang kanilang mga pamilya ay madalas na huling nakakaalam. Pagkatapos ng sentensya, lumapit sa akin ang mga kamag-anak ng mga biktima. Ang ilan ay galit. Paano mo hindi nalaman? Ngunit karamihan ay maunawain. Niyakap ako ng kapatid ni Patricia Cruz na umiiyak. Salamat sa pagiging matapang, sa pagtulong na mahuli siya. Sa wakas, makakapagpahinga na nang payapa ang aking kapatid. Kami ni Monica ay naging hindi mapaghiwalay sa mga buwang iyon, 2 babaeng pinagbuklod ng trahedya, ngunit pati na rin ng kaligtasan. Magkasama kaming nagtatag ng isang non-profit na organisasyon upang tulungan ang mga pamilya ng mga biktima ng karahasan at upang sanayin ang mga pulis sa pagkilala ng mga pattern ng mga serial killer na nagtatago sa mga tila normal na buhay. Ang Proyekto Carmen, tinawag namin ito bilang parangal sa kapatid ni Monica at sa lahat ng mga babaeng hindi nagkaroon ng boses. Ibinenta ko ang bahay. Hindi ko kayang manirahan doon pagkatapos malaman kung ano ang nangyari sa hardin na iyon. Gamit ang pera, bumili ako ng isang maliit na apartment malapit sa dagat, isang lugar na malinis, walang kasaysayan, kung saan maaari akong magsimula muli. Sa aking 64 na taong gulang, natutunan kong mamuhay mag-isa sa unang pagkakataon sa aking buhay. Natutunan ko na hindi ko kailangan ng asawa para tukuyin ako. Natutunan ko na ang lakas na ginamit ko upang mabuhay sa 40 taon ng pagsasama sa isang halimaw ay ang parehong lakas na magpapahintulot sa akin na muling bumangon. Madalas akong bisitahin ni Andrea at Miguel, at dahan-dahan kaming naghihilom bilang isang pamilya. Ang aking mga apo, na protektado mula sa pinakamadilim na detalye, ngunit may kamalayan na ang kanilang lolo ay gumawa ng napakasamang bagay, ay mas mahigpit na yumayakap sa akin ngayon na parang natatakot na mawala rin ako. Isang hapon, 6 na buwan, pagkatapos ng paglilitis, binisita namin ni Monica ang sementeryo kung saan sa wakas ay nakahimlay si Carmen. Nag-iwan kami ng mga sariwang bulaklak sa kanyang puntod, sa tabi ng mga puntod ni Patricia, Laura, at ng iba pang mga biktima, lahat ay magkakasama sa isang seksyon na itinalaga ng lungsod bilang hardin ng alaala. Salamat,
sabi ni Monica, hinawakan ang aking kamay. Sa pagtulong sa akin nabigyan siya ng hustisya, sa pagiging matapang noong hindi ko kaya ng mag-isa. Iniligtas mo ang buhay ko, sagot ko. Binalaan mo ako noong walang ibang gagawa nito. Isinugal mo ang lahat para ilantad ang katotohanan. Nanatili kaming tahimik, pinararangalan ang mga babaeng hindi nakaligtas, ngunit ang mga alaala ay mabubuhay sa pamamagitan ng aming trabaho. Nang gabing iyon, mag-isa sa aking apartment sa harap ng dagat, sumulat ako sa aking talaarawan, isang bagay na sinimulan ko bilang therapy. Ngayong araw, tinatakan ng hukom ang kapalaran ni Tomas, ngunit ilang buwan na ang nakalipas, tinatakan ko ang sa akin. Pinili kong mabuhay. Pinili kong lumaban. Pinili ko ang katotohanan kaysa sa kaginhawahan ng kamangmangan. Sa edad na 64, nagsisimula pa lang ang aking buhay. At sa pagkakataong ito, isinasabuhay ko ito para sa aking sarili. Isinara ko ang talaarawan at tumingin sa bintana patungo sa karagatan. Ang mga alon ay humahampas sa dalampasigan, walang katapusan, walang hanggan. Bawat isa ay hinuhugasan ang nakaraan, nagdadala ng isang bagong bagay. Ganoon na ako ngayon nagbago, malaya, sa wakas, ganap na buhay. At sa isang lugar, sa isang selda ng bilangguan, gugugulin ni Tomas ang bawat natitirang araw ng kanyang buhay sa pagbabayad sa kanyang ginawa. Hustisya hindi perpekto, ngunit totoo. At para sa 5 babaeng hindi na makapagkuwento, ikukuwento ko ang kanilang istorya ng paulit-ulit hanggang sa hindi sila makalimutan ng mundo. Ito na ang aking layunin ngayon, ang aking bagong bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang makapigil hiningang kwento ni Manuela. Alam kong mabigat ang ating pinagdaanan kasama niya, isang paglalakbay na puno ng takot, pagtataka, at sa huli, ng di matatawarang katapangan. Ngayon, habang humuhupa ang lahat, gusto ko namang marinig ang kwento ninyo. Nasaan man kayo sa mundo ngayon, nasa inyong tahanan, habang nagbibiyahe pa uwi mula sa trabaho, o marahil ay nagpapahinga na kamusta kayo. Ano ang tumatak sa puso't isipan ninyo sa kwento ni Manuela? Mayroon bang isang eksena na hindi ninyo malilimutan? O isang aral na mananatili sa inyo habang buhay? Ibahagi nyo naman ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Nais kong malaman kung taga saan kayo at kung paano kayo naantig ng kanyang karanasan. Binabasa ko ang bawat isa sa inyong mga komento at ito ang nagiging inspirasyon ko. Ang inyong suporta ang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy sa paglikha ng mga ganitong salaysay. Kung naantig kayo ng kwentong ito, isang pagpindot sa like button ay isang malaking yakap na para sa akin. At kung nais ninyong makasama pa sa mga susunod nating paglalakbay at matuklasan ang iba pang mga kuwentong tulad nito, huwag po kayong mag-atubiling mag-subscribe mula sa aking puso. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama. Mag-iingat kayo palagi at laging pakinggan ang tibok ng inyong puso. Hanggang sa muli. Ang matandang babae ay sumulpot